Values Education 8, Quarter 1, Learning Competency 6C na isasakilos ang mga paraan ng payak na pamumuhay bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan. Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay narito na tayo sa ikatlong araw ng ating aralin tungkol sa pamumuhay ng payak. Noong unang araw, tinalakay natin kung anong ibig sabihin ng simple o payak na pamumuhay at kung paano ito makakatulong sa kalikasan. Sa ikalawang araw naman, sinuri natin ang mga sitwasyon kung saan makikita ang ugnayan ng payak na pamumuhay at wastong pagkonsumo. Ngayong araw, tayo na mismo ang gagawa ng hakbang. Sa pamamagitan ng isang group activity, isasagawa ninyo ang mga konkretong paraan kung paano maisasabuhay ang kapayakan bilang ambag sa pag-iingat sa kalikasan. Bago ang lahat, balikan muna natin ang mga paraan ng simpleng pamumuhay na ating natutuhan. Bago tayo dumako sa bagong aralin, balikan muna natin ang mga paraan ng simpleng pamumuhay na ating tinalakay noong nakaraang araw. Tandaan natin, ang payak na pamumuhay ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, kundi tungkol sa pagpili ng tamang pamumuhay na hindi nakasasama sa kapaligiran. Paano ba natin makikilala ang taong may payak na pamumuhay? Ang taong may payak na pamumuhay ay alam niya ang kanyang prioridad. Mas inuuna niya ang mga kailangan kaysa kagustuhan. Hindi siya palaasa sa kuryente at teknolohiya sa lahat ng pagkakataon. Hindi siya nagpapadala sa mga uso. Wala siyang kinahuhumalingang luho, bisyo at utang, at mapagkalinga siya sa gamit at kalikasan. Lahat ng ito ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng kalikasan. Ngayon, talakayin natin ang isang pagpapahalaga, ang simplicity o kapayakan. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ito ay pagiging simple, hindi komplikado, direkta at tapat. Kapag tayo ay namumuhay ng payak, kalmado ang isip, malinis ang puso, at hindi nakakabit sa luho at palamuti. Dagdag pa nito, ayon sa Living Values Education, ang simplicity ay pagtitipid. Paggamit ng yaman ng matalino, hindi lamang para sa ating kasalukuyan, kundi para sa hinaharap. Ito rin ay paraan ng paggalang sa kalikasan dahil hindi tayo nag-aaksaya ng resources. Bakit mahalaga ang kapayakan o simplicity? Ang kapayakan ay isang pamumuhay na may mas kaunti pero mas makabuluhang pagpili. Kapag alam natin ang tunay na pangangailangan, hindi tayo basta-basta nadadala ng uso. Kapag payak ang ating pamumuhay, mas magaan ito sa isip, mas kaunting stress, at mas maraming espasyo para sa tunay na mahalaga, ang pamilya, relasyon at kalikasan. At higit sa lahat, ito ay paraan ng pagpapakita ng malasakit sa mundo. Mas kaunting basura, mas matalinong pagkonsumo, mas maayos na bukas. Ngayon ay dumako tayo sa ating performance task. Ang klase ay hahatiin sa mga grupo na may tig-pipitong kasapi. Bawat grupo ay pipili ng isang gawain mula sa mga pagpipilian. Sa pamamagitan ng napiling gawain, kailangang ipakita o isabuhay ang mga konkretong paraan ng payak na pamumuhay bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan. Poster. Gumuhit ng poster tungkol sa simpleng pamumuhay bilang pangangalaga sa kalikasan. Dapat may slogan at makulay na larawan. Tula. Sumulat ng tula tungkol sa kahalagahan ng kapayakan at wastong pagkonsumo. Vlog. Mag-record ng 1 hanggang 2 minutong video na nagpapakita ng simpleng pamumuhay sa inyong sariling buhay o komunidad. Interview. Kapanayamin ng isang mapagkakatiwalaang matanda tulad ng guro, magulang o kapitbahay tungkol sa kanilang paraan ng simpleng pamumuhay at kung paano ito nakatutulong sa kanila. Infographic. Gumawa ng digital o manual infographic tungkol sa mga paraan ng payak na pamumuhay at epekto nito sa kalikasan. At news reporting. Gumawa ng Eco News Report tungkol sa epekto ng labis na pagkonsumo sa mga likas na yaman at mga hakbang para mabawasan ito. Bago kayo magsimula sa inyong napiling gawain, nais kong ipaliwanag kung paano kayo mabibigyan ng marka. May 4 tayong pamantayan sa pagmamarka. Bawat isa ay may maximum na 5 puntos lamang. Kaya ang kabuang puntos ay 20. Una, ang nilalaman o clarity of message. Kailangang malinaw at madaling maunawaan ang mensahe ng inyong output. Dapat maipakita kung paano nakatutulong ang payak na pamumuhay sa pag-iingat sa kalikasan. Pangalawa, ang pagkamalikhain o creativity. Bibigyang pansin kung gaano ka-unique o kaaya-aya ang inyong output. Ipakita ninyo ang talino at galing ng inyong grupo sa malikhaing paraan.
Pangatlo, ang pagsisikap at pagtutulungan o effort and collaboration. Mahalaga na lahat ng miyembro ay may ambag. Makikita sa output kung kayo ay nagtulungan o isang tao lang ang gumawa. At panghuli, kaalaman sa paksa o understanding simplicity. Dapat makita sa inyong gawain na naiintindihan ninyo ang konsepto ng kapayakan at ang koneksyon nito sa pangangalaga sa kalikasan. Gawin ninyong makabuluhan, makatotohanan at totoo sa buhay ang inyong output. Ngayong araw, malinaw na nating nakita at naipakita ang kahalagahan ng kapayakan. Ang simpleng pamumuhay ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, kundi sa responsableng paggamit ng likas na yaman. Kapag tayo ay kontento, hindi tayo bumibili ng sobra-sobra. Kapag tayo ay hindi padalos-dalos sa pagkonsumo, mas kaunting basura ang nalilikha at mas kaunting likas na yaman ang nauubos. Ang bawat kilos ng isang taong may simple o payak na pamumuhay ay isang malaking ambag sa pag-iingat sa kalikasan. Ngayon, pag-isipan ninyo, ano ba ang kaya mong gawin bilang isang mag-aaral upang maisabuhay ang kapayakan? Pwedeng simple lang, katulad ng paggamit ng sariling lalagyan kapag kakain sa kantin, pagtitipid sa papel, o hindi pagbili ng hindi naman kailangan. Isulat ang iyong sagot ng taos sa puso. Tandaan, ang tunay na pagpapahalaga ay makikita sa ating kilos. At dyan po nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Naway may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!